What's up everyone? Maayong adlaw. This is our hashtag Life with Jesus and we are now sa ato ang episode 2. For today's devotional guys, I want to share to you the Word of God. So, as an overview, ani nga ato ang chapter sa Genesis 20. This was after na sa destruction sa Sodoma ug sa Gomorrah. We all know that si Lot, ig-agaw na sila ni Abraham. In this chapter, in Genesis 20, mauna ni after the destruction, na ano po ang atong focus kay Abraham o kang Sarah. Nag-journey sila duha dito sa Gerar. Ingon si Abraham nga, ipaila ni mo nga ako imong igsuon. They introduced themselves as siblings for the intention, ilang protection sa ilang duha ba. Since unfamiliar man sa ilang place. In Gerar, the king during that time was King Abimelech. And then, tuod yun, syempre kay gwapa man si Sarah, gitake siya, gikuha siya ni King Abimelech. During this time, ipadamgo niya ang hari and informed him nga Sarah is married. Then, King Abimelech asked the Lord nga, Lord, ilaglag mo ako bisan wala ako nakasala. And then, oto, na-fix nila. Ano to siya ang nahitabo? Mag-digta deeper, ano nga chapter? What's the message of the Lord from this chapter ba? If you have your Bible, you can skim or like, mabasa na ninyo. Genesis chapter 20. Kung righteous lang gitas Ginoo, igid na niya pasagdan. Kung righteous lang gitas Ginoo, di na niya kalimutan. Righteous lang gitas Ginoo, di na niya biyaan. Let's quote from here the Genesis 23 in RCPV. Usa kagabi ni Ana, mipakita ang Dios kang Abimelech. Pinaagi sa usa ka damgo ug miingon, mamatay ka kay minyo si Sarah nga imong gikuha. Can you imagine it? Gisugdan ni Abraham ba? Murag ikaw, God, if you are Abimelech during this time, murag makafeel ka nga, this is very unfair to me, kaya wala ko kabalo nga. Ninyo din sila. Abraham introduced Sarah as his sister for their protection, pero unsay nahitabo. Ni-intervene ang Ginoo. Kuha ni Abimelech kang Sarah, of course, na ano siya plano nga iyang pangasawon si Sarah kay lagi, igsuon man siya ni Abraham. What happened? Ni-intervene ang Ginoo. Ana nga mga plans. Sa either plan ba na ni Abraham, plan ba na ni King Abimelech, pero ang hitabo, ni-intervene ang Ginoo. Genesis 20 verse 6. Niingon dinhi, mitubag ang Dios pinaagi gihapon sa damgo. Tuod gibuhat mo kini nga walay daotang tuyo. Busa aron dili ka makasala kanako, wala ko ikaw tuguti sa paghilabot kaniya. Motoy ingon nga, niingon si Abimelech nga, Lord, imo ba akong ilaglag bisag wala akong makasala? Urag kuan siya ba, innocent siya ba? Urag ato ibutangan intentional siya, pero sa gibuhat sa Ginoo sis ni-intervene siya. Urag ko siya nag-ungaw na ba sa pangpang. Wa siya kabalo nga pangpang di ay. But then the Lord rescued him. Gikuha siya daraa to prevent him from sinning aron di siya malaglag yun. You see, God is our rescue God for whatever you are facing right now. Kung asa man ka karon sa sitwasyon sa imong kinabuhi, nagkalisod bang ka or whatever imong gina-encounter right now, salig ug be righteous kay ang Ginoo mo rescue gid sa imo. Like what he did ba to Abraham and Sarah and to the king. This is just like illustration ba nga, wow, grabe ka nindot ko ng Ginoo, grabe gid kamayo ang Ginoo. Ano, naman kay plan A, bisan pagkanto na siya sa Z, isalig na tanong sa Ginoo, pag matarong lang gid sa atong buhay nga Dios sa tubangan. Kay bisan pag daghan ka plano, mo siyang isalig sa Ginoo, okay Lord, I surrender everything to you. And then wala ka nagmatarong. When we trust the Lord, we need to be righteous po at the same time. Pag matarong po na sa katubangan, dili kay sa man wala man tag naggara-gara lang ana Lord, tabangin taon ko Lord sa akong exam Ginoo. Kay lisod jud kaayo na mga exam pero wala ako nag-study. Atong ihatag tanan sa ihaba the burden, the problems that we are facing, tanan our future nga atong ginakabalakan every single day sa atong mga kinabuhi. Di mo ginamalikayan, I know. Nung sa Isaiah 55, ang thoughts sa Ginoo are higher than our thoughts. Ang plans sa Ginoo are higher than our plans. Sama daw sa langit nga mas habog pa sa yuta, ingon ana daw kataas ang thoughts and plans of our Lord sa atong mga kinabuhi. Himuon ginato siyang Lord ba? Naa siya'y lordship, naa siya'y ownership sa atong kinabuhi. It's a reminder for us, usab nga, if naakakaroon sa sitwasyon sa atong kinabuhi nga, tingali, ma-feel na to, wala na tayo kagawsan. We have no escape, wala na tayo way nga maagian. Nahurot na atong options. Diba? Lain kaayo, murag option na itong Ginoo. But then, if nakakaroon sa sitwasyon sa imong kinabuhi nga, there seems to be no way. Di man ikanunay, God will make a way.
i-rescue gud ka sa Ginoo. Bisan pag-asa ba na nga bukid, unsa man na kabukid ang imuhang ginagian karon, unsa man na adili accessible imuhang ginagian sa imong kinabuhi karon, salig sa Dios makakita gid siya pagi, makakita gid siya way na iya gid kang i-rescue. Kung kita na amantay 911 as emergency hotlines, no, makatawag ta during our emergency. Our hotline pod to connect with the Lord is through our prayer. Our prayer nga, dili lang na siya for emergency atong mga prayer ha. Single day, pwede na siya sa atong mga late night talks, pwede na siya sa atong updates niya sa Ginoo. Dili na to i-treat ang Ginoo as 911 sa atong kinabuhi, ato siyang i-treat as puro kuno atong mga boyfriend, atong mga girlfriend. Mag-update ta. Ato na ko school, magkaon ako, ingon anak po, ingon na gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ana siya, gusto siya ma-inform sa tanan natong mga ginabuhat, sa atong mga plans sa atong kinabuhi. Timan kanunay, i-rescue yun ka sa Ginoo. Anong i-rescue ka sa Ginoo? Palangga man kaniya. Ang salamat. This is our episode 2 of our #LifeWithJesus. God bless everyone.